Good afternoon mga kagala. Ayan, tignan nyo ang ating kapaligiran. Bukod sa mataas na layer ng snow, sobrang fog. At kung tatanungin nyo ko kung malamig ba, of course. Ang lamig. Para tayong 10 times na nasa freezer. At delikado rin to kagala kasi ayan, zero visibility. Kaya sa mga nagda-drive dyan na mga kagala natin dito sa Canada, yan, nag-ingat po tayo. Yan, tignan nyo. Sobrang dilim. Kaya yung mga nakakatakot kasi madilim na. Foggy pa yan sa sa screen ng sasakyan. Ayan, kailangan tama yan o nakailaw siya. Ayan. Ayan. Yan, samahan nyo ako ulit. Kagala. Pumasok sa school. Hinagahan ko nang pumasok kagala kasi para hindi ako nagmamadali. Baka mamaya madapa ako. Ano pa naman ako? Tawag na ito. Yung madalas na nadadapa. Doble yung damit ko sa loob. Kasi hindi natin alam eh. Baka di ko kayanin. Lamigin pa naman ako kagala. Sobrang sobrang cold, tawag doon? Pag sa paa, cold feet. Yan. Maya-maya to, nangangatog na ako sa lamig. Tingnan nyo naman. O, diba? Sobrang kapal na ng yelo. Ayan. Halos wala na tayong makita kagala. Kawawa yung mga puno. O, ano kayong nararamdaman ng mga puno? Wala na mga dahon. Ito na lang ang matibay na puno. Ito na lang, siya na lang yung may dahon. The rest na mga katabi niya, wala nang dahon. Pine tree. So, ibig sabihin, yung pine tree, pwede siya sa, init. Pwede sa lamig, all season round. Buhay. Ayan mga kagala. Ito yung kaganapan dito ngayon. Update ng weather sa Canada. Super duper lamig. At mukhang hindi naglagay ng asin dito sa walkway. Sa mga sidewalk. Kasi tinan nyo, makapal yung yelo. Ang dulas pa naman ito kagala. Akala mo walang yelo. Meron pala siya yung matigas na makinis. Ayan, dito tayo sa gilid. Dahil may electric bike. Ayan, uso yan kagala dito. Electric bike, i-charge na lang. Tsaka dito kagala, mapipace out na yung mga sasakyan na hindi electric charge. Tapos ang sikat na sasakyan dito is Tesla. Pero kasi pang mayaman pa yun eh. Medyo mahal. Kay Elon Musk. Yun yung may-ari. Sobrang dilim talaga mga kagala. Ito yung sinasabi ko sa inyo kagala na madulas. Ayan. Namuo na yelo. Kaya dapat dahan-dahan lang talaga tayo pag naglalakad. Ayan. Dito minsan may mga bata dito na naglalaro eh. Kahit na may snow. Basta naka-protective gear sila. Ayan, pwede naman maglaro. Ako, di ko pa nasubukan kung ganito ka dilim na mag-drive.
foggy na ano, madulas pa. Ayan, doon tayo sasakay mga kagala. Sobrang bundok na ng mga snow. Saka ang dilim. Ayan mga kagala. Pasok pa rin tayo. Kasi may exam. Tsaka hindi pa naman malakas yung snow. Kaya pasok pa rin tayo. Sayang, bayad tayo mahal. Para matuto tayo ng bongga. Ayan mga kagala. Kahit nahirapan tayong ma-cope up yung pag-aaral. Ayan, dahil nga sa age barrier. Ayan, alam nyo na, hindi naman tayo pabata. Eh, pilitin pa rin natin magsikap. Napaka-importante yan sa kung gusto mo umunlad sa buhay mga kagala. Yan yung pinaka-importante na kailangan mong gawin. Isa sa mga recipe ng pagiging successful. Ayan. Kailangan magsikap, magtiyaga. Ayan, Tesla, oh, ganda. Kapag wala kang tiyaga, walang nilaga. Kapag hindi ka magsipag, nangangahalang. Alam niyo yun, mga kagala. Kasi pwede naman tayo magpahinga eh. Huwag tayong aangal. Basta wala pa tayong magandang resulta dun sa mga pinapangarap natin. Ipagpatuloy lang natin kung ano yung nasimulan nyo dyan. Pagpatuloy nyo lang. Konting ipon, ganyan. Huwag masyadong magbili-bili ng mga bagay na hindi importante. Ayan. Kailangan ano lang tayo. May alam niyo yung ano, yung 20% savings, 10% sa Lord, sa kapwa, then 50% sa grocery, o di ba? Then remaining 20% para sa 100% o pambayad ng bahay, utilities. Ayun. So kailangan alam niyo 'yon para pag dumating yung pera niyo kagala, hindi kayo yung ang saya-saya lang, may hawak na pera, tapos yung mga obligasyon na pabayaan na kailangan pala magbayad ng ganito, may priority sa pag-aaral, sa insurance, sa pag-ipon ng pambili ng bahay or long-term goal, mga dreams ninyo. Ayan, kailangan huwag natin kakalimutan yung kagala. Pag hawak nyo na yung pera, ayan, kailangan may sobre kayo para dito sa ganitong goal ninyo o bakasyon. Siyempre kailangan nyo rin yun kagala. Kasi napaka-iksi lang ng buhay. Kailangan balance lang. Ayan. Ako, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, ina-apply ko lang talaga yung ginagawa ko sa buhay. Ayan. Para tayo dito kagala. Hala, ang taas naman itong yellow na to. Nakakatakot. Ayan mga kagala. Gusto ko kasi updated kayo sa mga ginagawa hanggang makagraduate tayo. O, diba? So, ayun na nga kagala ha. Hindi naman masamang minsan maglibang, gumastos. Walang masama yun. Wala pong masama dun kasi kailangan po natin yun kasi nagpapagal din naman tayo. Diba? Ang gusto ng Lord, lagi lang tayo masaya. Pero syempre, you should know your limitation na mamaya, sinabi ko, pakasaya kayo. Pakasaya na lang ng pakasaya. Wala nang inisip na kinabukasan. Naghayahay na. Ayan. So, kailangan din natin, ang gusto ko lang i-budget. Alamin ko ano yung mas maganda, wants or needs. Para may pinapatunguhan na maganda yung mga pinaghihirapan mo. Ayan. Tapos kagala, magsasama kayo sa mga kaibigan na positibo lang sa buhay. Ayan. Ako, natuto ako mag-ipon. Alam nyo,
Actually, ako talaga, ang principle ko sa buhay is, ayun nga, yung na puro maibigay ko yung gusto ng mga anak ko, lalo na yung magulang ko dati, yung nanay at tatay ko, gusto ko, nabibigay ko yung mga hinihiling nila. Less ako, less. Ayan, huling-huli na yung si ako. Tapos, na-realize ko, sabi ko, mula nung nagtrabaho ako, ibang tao yung iniisip ko. So, ngayon naman, na-realize ko na masarap palang hindi pagdamutan yung sarili. Na lalo na ikaw yung dahilan ng kasayahan ng ibang tao. So, na-realize ko, it's time for me naman to give back sa sarili ko. Nabigyan ko naman ng happiness yung sarili ko. So, that's the time na, ayan na nga, na naibibigay ko yung mga gusto ko. Lalo na especially yung pagta-travel, ayan, mga kagala. Ang memories sa akin ay napaka-importante. Kasi nung araw, mahirap lang tayo, mahirap lang kami. Wala kami mga pictures, ganyan. So, sa akin ngayon, dahil super advantage na tayo ngayon kasi yung technology natin ngayon is bonggang-bongga, diba? So, hindi ko sinasayang yung panahon na walang memories kasi yan yung mga babalikan mo eh. Alam mo yun, yung, ay, nagpunta pala ako dito. Hala, ganito pala ako kapangit dati. Alam nyo yun? So, may documentation kayo. Tapos, ay, ang ganda ko na ngayon. Ay, mga parang ganon. Sample lang to kagala. Ayun. Grabe dati. Siguro kung hindi ako nagkakamali. Ang picture ko lang nung bata ako. Parang, ano, 3 lang. Papakita ko sa inyo. Actually, ano yun eh, sinama ko. Kasi yun lang yung memories na meron ako sa nanay at tatay ko. Nung bata pa sila. Tapos ngayon, wala na sila. So, ay, nakakalungkot. Mawala ng magulang. Nakakalungkot yung, lagi ko naisip yung nanay ko. Nanay ko na dapat nadala ko pa dito. Alam mo yun. Ay, naiiyak tuloy ako pagala. Pero, wag na natin ano yun. Wag na nating hayaan yung kalungkutan na ano, mangyari. Anyway, pag may magulang pa kayo, mahalin nyo ang mga magulang nyo. Pahalagahan nyo magulang nyo. Maging appreciative kayo and thankful sa magulang ninyo. Kahit ano pa ang magulang. Di ba tinuturo yan ng pare? Kahit ano pa yung klase yung magulang natin. Kahit dahil wala namang perfect na tao sa mundo, di ba? So, kung ang parents ninyo hindi naging mabuti sa inyo, maging mabuti pa rin kayo kasi i-bless kayo ni Lord. Ayan. Ganun ang gagawin nyo. Mabuti na lang ako nung kabataan ko dati, grabe mamalo ang nanay ko, tatay ko. Hanger, tabo, sandok, ayan, lahat dumampi. Naglanding sa ulo ko. Pero hindi yun yung tinignan ko nung lumalaki na ako, kundi yung kabutihan na ginawa nila sa akin. Ayan. So, thank you. Ayan, nandito na tayo sa loob ng campus, mga kagala. Papunta tayo sa locker ko. So, ayun nga. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa magulang mo kasi isipin mo mabuti. Kahit hindi perfect ang magulang mo, wala ka ngayon kung hindi dahil sa kanila. Kailangan, dahil lahat tayo imperfect naman tayong lahat. So kapag nakakasakit minsan, alis ka na lang muna para hindi mo na masagot yung parents mo. Minsan kailangan mo maghinahon, mga kagala. Hindi lahat ng oras kailangan mong may pinaglalaban ka. Minsan mas masarap pa nga yung nagpo-post, alam niyo yun. Post ka muna, wag banat ng salita. Kasi kapag may nasabi na tayong nakakasakit, wala nang bawian yun. Sugat na. Nakaukit na sa puso ng parents.
So, ako dati ganun din ako eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo perfect. Pero ngayon marirealize yung mga sana buhay pa yung nanay ko. Sana kasama ko pa yung nanay ko. Ganun. Kaya ngayon mga kagala na meron pa kayong magulang, ayan, make up nyo na. Pakita nyo na, iparamdam nyo na. Kasi kapag wala na sila, ayun na sinasabi nila, hindi na nila maririnig yan. Hindi na nila ano yung mga gusto mong sabihin sa kanila. Kaya habang buhay pa sila, ayan, paramdam mo na. Tsaka mas maganda yung gumagawa ka ng mabuti kahit mahirap. Pag pre-practice mo kasi yung paggawa ng mabuti. Ayan. Di mapapractice mo po yun. Personally, ganun ang gagawin natin. Kasi, di ba, ang ginagawa ng kaaway kasi is, i-deceive tayo. Alam mo yun, mga kagala. Ang mga fallen angels andyan lang sa paligid natin. So, ingat-ingat din. Tsaka, kailangan alam mo yung sino yung nagsasalita minsan sa mga thoughts natin, di ba? Sa isip natin may mga dalawang boses tayo naririnig. So, kailangan aware ka. Sino yung papakinggan mo dun? Sino yung mabuti sa masama? Anyway, nasa sa atin naman yan dahil sarili niyo yan. Ayan. Ano lang, advice lang. Kasi, ayun na nga kagala, kahit anong marating natin dito sa mundong ito, wala naman tayong dadalhin pag tayo namatay na eh. Pero kapag maganda yung, natin, yung puso natin, na tinanggap natin si Jesus Christ, meron tayong sa puso natin. Ayun, yun yung mas pag namatay tayo eh, alam na natin kung saan tayo pupunta. Ayan. O, diba? Kailangan tayo kagala. Sinashare ko yan sa inyo kasi mahal ko kayo. Kailangan alam natin, aware tayo na hindi lang puro material yung mga iniipon natin sa mundo. Kundi dapat yung pagkabilang buhay, o diba? Saan tayo pupulutin yung spirit natin, mga ganun ba? Kasi, ang tawag na nito? Kasi, dapat balance lang. Dapat balance lang. Kaya yung iba, mapapansin nyo, kahit napakadami ng pera, minsan hindi pa rin masaya. Tapos, meron na nga, gusto pa yung mas marami. Alam mo yun. Ewan ko kung nawiwirduhan na kayo sa akin, pero ako kasi dumating na ako sa point na parang parang dumating na ako sa point ng buhay ko na parang hindi na yun yung mga dinidesire ko sa buhay. Ayan. The simple, the better. Walang problema, di ba? Pero hindi naman sinasabing huminto ka na magtrabaho, ganito, ganyan. Normal na magtrabaho ka pa rin kasi nabubuhay ka. Kapag di ka trabaho, di magugutom ka kagala, di ba? Wala kang panggala, ayan. Pero ibig ko sabihin is yung maging simple, maging makontento, ayan. Marunong tayo maging makontento, ayan. Tapos kapag katulad nyo, kung naramdaman nyo ba katulad ko na parang walang kapayapaan sa kung nasaan kayong level ng buhay nyo ngayon, hanapin nyo kagala, hanapin nyo kasi habang may panahon pa kayo, ayan. Para mahanap nyo yung true happiness ninyo. Huwag nyo nga hayaan na wala kayong ginagawa. Dahil the more na nabubuhay kayo, then wala kayong ginagawa, the more na papatong yung mga problema or mga hindi nyo nasusolve, di nyo na mamalayan, ganito na pala. So, ayun na, pwede na kayo ma-depress, ma-anxiety, malungkot, malunod sa problema. So, tatandaan nyo, tayo din yung gagawa ng natin, ng kinabukasan natin, di ba? Kaya,
minsan i-share ko sa inyo paano ako nag-start mag-business, paano ako napunta rito sa Canada. Nasabi ko na sa inyo, 'di ba? So, ayun nga, yung kapag ka hindi kayo masaya sa kung ano yung ano nyo ngayon, do something. Kung ano yung buhay na meron kayo, do something. Kasi hindi tayo dinesign ng Lord para dyan lang, di ba? Dinesign tayo ng Lord para maging karapat-dapat sa kanyang kalooban, sa kanyang harapan. Ayan. Hindi man tayo perfect everyday, pero ginagawa natin yung effort natin na makasunod, di ba? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, everyday may challenge, di ba? Ako nga, sasabihan nila ako dati, masungit daw ako. Malaki na yung pinag-improve ko. At masaya naman ako doon, ayan. Kasi physically, kung anuhin nyo, maraming misinterpret sa akin kasi kala nila masungit ako. Pero sa totoong tao na nakakakilala sa akin, alam niyo yun, sila yung magsasabi kung totoo ba yung nakikita nila sa panglabas ko. Ayan. Alam ko na meron din kayong mabuti dyan sa heart nyo, mga kagala. Kaya kailangan yan yung lagi nyong ilabas, di ba? Huwag nyo nga hayaan yung yung inner side na isa na yun yung mag-overpower sa inyo, di ba? Yung dapat yung kabutihan lang, dahil hindi man tayo nilikha ng Lord na ano para may masama. Ayan. So, choice natin yan. Kung meron tayong choice na gawin nyo or piliin yung maging mabuti. Ayan. Habang piliin din natin. Minsan nga, sabi sa mga reels na nababasa ko or sa mga social media, kaya sabi ko sa inyo, parang ayaw ko na manood eh. Kasi ang dami-dami mga gumugulo sa na ayun na nga, may mga times daw na parang pa na raw to, pa end of na raw. So, paano kung totoo yun? Tapos pinili mo pa rin na dyan sa kinalalagyan mo ngayon na parang alam mo naman na hindi mabuti, di ba? Kaya mahirap magpakabuti, mahirap makasunod. Pero kung mag-e-effort tayong itry little by little, hindi naman one time big time bago ka na, diba? Pero kung gusto mo, dinisire ng heart mo, tutulungan ka ng Lord, tutulungan ka ng Holy Spirit. Ayan, sila yung may kakayahan na baguhin yung kung anong meron ka. I-ano mo lang, ipag-pray mo, i-desire mo sa heart. Ayun, mga kagala, kung ano-ano na yung mga nasabi ko. Ayan. Anyway, ayan, mag-review tayo ulit. Kasi sa dami ng mga pinagdadaldal ko ay, ayan, nakalimutan ko na. Feeling ko nakalimutan ko na. Alam nyo yun, yung ganun, yung super prepared ka. Akala mo prepared ka sa exam na nire-review mo. Prepared ka dun sa bahay. Pagdating dito, blanco ka na. Ay naku, ang hirap maging estudyante, mga kagala. Pero kakayanin natin. Walang mahirap sa matyaga. O, diba? Sa kasabihan nga na daig ng maagap ang masipag. O, diba? Sorry, sinisipon ako. Kasi maagap, gagawin niya pa, yung maagap, kasi masipag, gulo. Kasi yung masipag, gagawin pa lang niya. Willing naman siya. Pero yung maaga niyang ginawa. So, hindi man siya masipag, pero ginawa na niya ng maaga pa lang. O, dinaig niya yung masipag. Okay, review muna ako, kagala ha. Bye. God bless.